What's up mga habi-ay? So, here we are again, breaking ignorance, learning something on our own. So, DIY na naman tayo, replacing my charging port sa Poco X3 NFC. So, story time, bakit siya nasira? Ginamit ko po ito sa La Union. And sinusupot ko naman siya after ko siya ginamit for picture taking and video taking. Pero ang nangyari kasi is, nasira ko yung rubber cover ng charging port ng aking phone. So, napapasukan siya ng moist or sand na may asin. So, yun, nasira nga. Hindi naman siya nasira agad. Pagdating ko dito sa bahay, is dinry ko muna siya. And, nung pag charge ko, nag-on and off siya. So, akala ko yung charging port ang nasira. Ang nangyari is, hindi pala. Nag-start siya sa on and off and then months biglang nagkabagyo and mababa yung wattage na binibigay sa amin ng Beneco. 3 wattage lang na ilaw ang umiilaw dito sa bahay. So, yung charger ko is malakas, right? So, hindi na siya makapag-charge. Akala ko dahil sa wattage lang and then marami siguro nag-contribute kaya nasira yung IC niya, yung charging turbo niya. So, hindi na siya nag-charge. Pero pag tinurn off mo, tapos i-charge mo, nag-charge. At tinurn on mo na naman, continuous naman yung charging niya. Pero hindi na siya turbo charge. So, tinest ko na naman siya nung bumalik na talaga. Totally yung kuryente namin kasi 5 days na walang kuryente. And then kung mayroon man, 3 watts lang. And yun nga po. Talagang slow charging talaga siya. So, bumili na talaga ako ng charging port na yung board niya para palitan na lang. And ang pinili ko is yung may IC kasi pwede ka palang bumili ng walang IC pero hindi na siya turbo charge. Eh, bakit pa ako nagpalit kung hindi naman pala turbo? Kasi nagsi-charge naman po to kaya lang kailangang i-turn off. And, ayun. So, ang ginawa ko lang is nanood ako ng YouTube at tinignan ko kung kaya ko ba ito or hindi. And nakita ko naman na kaya natin to. Kahit hindi tayo nag-aral ng repair. So, may mga warnings naman si seller na kailangan sa expert ang gagawa. Pero kung slow and sure and holistically tayo following instruction, hindi to masisira. So, ang ginawa ko is tinanggal ko muna yung battery before connecting or removing something na mga parts na iba. So, kailangan natin tanggalin lahat yung mga yan kasi hindi pwedeng tanggalin yung battery connection basta-basta. So, ayun. At nakita ko nga sa loob, may mga white-white. So, yung kanang salt yun, I think, ng beach. Pero hindi naman siya totally pumasok. Well, anyway, tinago ko pa rin yung charging board part kasi nagpa-function pa rin naman siya, kaya lang hindi na siya turbo charge in case masira na naman to, at least may pang backup ako. And sobrang ganda kasi ng camera ng Poco X3 sa totoo lang. Kung nakita niyo yung mga pictures sa aking LA, nakikita yung mga droplets or mga water drops na panang bangka. As in kitang-kita, kaya lang sa video po is medyo hindi siya may glitch konti. And as a content creator, hindi natin pwedeng gawin yon pag nagtra-travel, di ba? May glitch. So, I'm selling this Poco X3 NFC. Kaya ni-repair ko rin para hindi naman sira yung binibili ng ating buyer. Ang basic rules lang naman sa pagre-repair o pagre-replace ng mga parts dito sa ating cellphone is, first is disconnect lagi yung battery. Yun yung pinakaunang ginagawa natin. And if related to camera, syempre dapat pinoprotektahan natin yung ating camera. Hindi malagyan ng alikabok or something, kaya dapat kino-cover din natin yan, safety. Pero as of now, hindi natin kailangang tanggalin yung cover ng camera natin. Yung charging port lang naman ang kailangan nating tanggalin. So, disconnect lang yung battery and then i-safety mo yung mga screws. Kung may magnet ka, ilagay mo, gamitin mo yung screws. So, hayan yung original na charging port. May rubber sa mga gilid-gilid ng charging port.
As you can see, pati dun sa mic, yung saksakan ng mic. So may rubber yun kasi yun yung entry kasi ng mga tubig, dust. So kailangan talaga ng rubber. So itong binili ko is walang rubber. So pwede nating i-transfer yung mga rubber. As you can see sa mga tutorial, walang instruction na ilipat. Nakita ko na lang na nilagay yung bagong charging port pero hindi nila nilipat yung rubber part. So, natatanggal naman yung rubber part, ilagay natin para water resistant pa rin kahit papaano or dust resistant yung ating phone konti. So, hayan na nga, nililipat ko na yung rubber from the original sa bago. So, yan. Nilagay ko na yung rubber sa charging port and sa microphone part. So, hindi kasi makita dito sa video pero tinatanggal ko talaga, dinidemo ko na matatanggal yon kasi wala namang glue yun, madali lang tanggalin. Ilagay mo lang yung rubber sa gilid para yung pagka dust proof niya andun pa rin, hindi man siya 100% at least. Guys, transfer yung mga rubber, itong rubber dito galing dito sa original para parang original pa rin. As you can see guys, medyo nahihirapan akong isalpak siya. And iniisip ko, paano ko ba siya ginawa kanina? And mahirap talaga siya tanggalin kanina. And then, nung ibabalik ko na, nakalimutan ko na. Pero, I'll take it slow para hindi man lang siya masira or may maputol or may makrack akong part ng board. Sorry guys pala kung malabo tong phone ko. I'm using Samsung. Kaya naman yung 4K, kaya lang iba talaga yung clear na camera ng Poco X3 sa Samsung. So, I'm sorry guys kung malabo, hindi siya clear. Kung tutorial lang hinahanap ninyo, doon po sa mga legal at talagang repair man na nag-vlog. Pero sa akin kasi ang dinidemo ko dito is na kaya natin na mga ordinary mag-DIY. But first of course, i-search muna natin sa YouTube kung kaya natin or kung may demonstration. Kagaya nung gusto ko sanang bumili ng damage na Insta360 Go-To. Kaya lang walang video na paano mag-repair or something or may mga parts ba dito sa Shopee or Lazada. Wala. So, hindi ko na siya tinuloy kinuha. Kasi water damage po siya. So, hindi na natin binili. Kahit mura, baka mapapamura naman ako. Hindi ko naman yun gagamitin. Hindi ko naman siya magagamit kasi wala naman akong extra na go-to. So, I'm looking for a camera talaga na for shy people like me. Ayokong expose. Gusto ko yung palihim na pagkuha ng video. Guess nyo ba? So, ayun. Ko-connect ko na lahat ng mga na-disconnect. And then, make it sure na nakakonect talaga. Kasi, pag nag-glue na to, hirap na namang buksan mga jay. So, Hey! Oops! Huwag kayong munang mag-exit. Kung natuwa kayo or may natutunan kayo or na-break yung ignorance nyo or gusto nyo mag-DIY like me, please like or share or subscribe. Or click the notification below para lagi kayong updated sa aking mga videos. Thank you! Sana makatulong kayo sa akin kasi 4 years in the making na ako pero ilan pa lang ang aking mga subscribers. Magpakarami kayo, please.
verdict. Let's go. It's charging. Wait. Turn on na natin kung tingnan natin kung fast charging. Yes, turbocharged na siya. Oh, thank God. Ibalik muna natin yung tinanggal natin. So, okay na siya. Power off. Nice. Nag-test na rin ako ng earphone, so okay naman yung earphone. Okay siya, kaya let's go. Thank you.